Hmm. Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Mula Pilipinas hanggang Dubai. Mula Dubai hanggang Dahig. Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating channel na nagbibigay ng hard-hitting, fact-based commentary para sa mga Pinoy sa Pilipinas at sa buong mundo. Lalo na sa ating mga OFW sa Dubai, Riyadh, Toronto at Hong Kong. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita. Tinabla ng International Criminal Court or ICC ang disqualification plea ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa dalawang hukom. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit ito mahalaga? At bakit daw bakit daw kung mag ano po no, mag-subscribe na po tayo sa ating channel para maabot natin ng 100,000 subscribers. Yes. Alam mo ba na mahigit 100 araw na si FPRRD sa kustodiya ng ICC sa The Hague. At ngayon, may bagong batch ng ebidensya 1,062 items laban sa kanya. Pero teka, hindi ba't umalis na ang Pilipinas sa ICC noong 2019? So paano nila inuhusgahan si Duterte? Layunin natin ngayon, alamin ang dalawang panig. Ang kampo ni Duterte na sumisigaw ng injustice at ang ICC na nagsasabing kailangan ng hustisya para sa libo-libong namatay sa drug war. Kaya't i-like, i-comment at i-share at mag-super thanks na rin para suportahan ang aming content na para sa mga Pinoy sa Quezon City, Dubai at kahit saan pa. Ayan, mga kaibigan. Una, balikan natin ang konteksto. Noong 2016, nanalo si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas sa isang landslide victory. Dala ang kanyang matigas na anti-drug campaign. Sa Davao City, kilala siya bilang The Punisher at dinala niya ang parehong estilo sa Malacanang. Pero ang drug war na ito na sinasabing nagligtas sa maraming kabataan mula sa droga ay inakusahan din ng human rights violations. Libo-libong napatay, karamihan mahihirap sa mga anti-drug operations. Ang sabi nga ng iba, kung kriminal ka, lagot ka kay digong. Pero ang tanong, sino ang hinintay ng hustisya, ang mga kriminal o ang mga inosente? Noong 2019, umalis ang Pilipinas sa ICC pero sinabi ng korte na may jurisdiksyon pa rin sila sa mga krimen na nangyari noong miyembro pa ang bansa 2011 to 2019. Kaya noong March 2025, inaresto si Duterte at ngayon nakakulong siya sa dahig, no? Ayon sa Manila Times, ang ICC ay naghain ng 11th batch na ebidensya, kabilang ang impormasyon tungkol sa Davao Death Squad at ang mga pagpatay sa barangay clearance operations. Pero ang kampo ni Duterte, sabi nila, ito'y politically motivated. Kung interesado ka sa Philippine politics, i-hit ang subscribe button ngayon. Para sa mga nasa Singapore, Sydney at Jeddah, mag-comment kayo sa inyong opinion, hustisya ba ito o political vendetta? O pag-usapan natin ang mainit na issue Ang kampo ni Duterte sa pamumuno ng abogado niyang si Nicholas Kaufman ay humiling na i-disqualify ang dalawang hukom, sina Rain Adelaide, Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Bakit? Sabi nila, bias ang mga hukom dahil nakilahok na sila sa mga naunang desisyon tungkol sa jurisdiksyon ng ICC laban kay Duterte. Parang sinabi ng kampo ni Digong, hoy mga hukom, nagdesisyon na kayo dati kaya bias na kayo. Pero ang ICC sabi nila, kalmahan mo Digong, parte ng trabaho namin yan. Okay, nung Hulyo July 3, 2025, tinabla ng ICC Plenary of Judges ang request. Sabi nila, walang ebidensya ng bias o kakulangan ng impartiality. Ang lohika, normal lang
na ang mga hukom ay muling mag-assess ng legal questions kapag may bagong argumento. So sa ibang bansa tulad ng US at UK, ang mga korte rin ay may ganitong sistema. Hindi ka basta-basta makakapag-disqualify ng hukom dahil lang hindi mo gusto ang desisyon nila. Pero para sa mga Pinoy, lalo na sa Davao City, parang personal na atake ito kay FPRRD, no? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan, sa Montreal at Abu Dhabi, tama bang ICC o may punto ang kampo ni Duterte? I-comment below at i-share sa inyong mga kaibigan sa Manila at Melbourne. Kung tatanungin mo ang mga taga Davao, lalo na sa Tagum, General Santos City at Cagayan de Oro City, si Duterte ang bayani. Sa kanyang panig, ang drug war ay kinakailangan para linisin ang Pilipinas mula sa droga. Sabi niya, I'm not a criminal, I'm a protector. Ang kanyang mga abogado tulad ni Salvador Mediadea ay matigas na sinasabi, walang jurisdiksyon ng ICC dahil umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Isang OFW mula sa Dubai ang nag-share sa akin, kung hindi dahil kay Duterte, baka mas maraming kabataan ang nalulong sa shabu para sa maraming Pinoy, lalo na sa mga probinsya tulad ng Iloilo at Bacolod. Si Duterte ang simbolo ng pagbabago kahit na may kontrobersiya. Pero teka, si Digong ang bayani, bakit siya nakakulong sa daig? Habang ang iba pang politikong may kaso ay naglilibot pa sa Makati at Pasig. Para selective justice, di ba? Ayon sa kampo ni Duterte, ang ICC case ay political hit job at sinasabi pa ng kanyang anak na si Kitty Duterte na kidnap daw siya ng ICC. Kahit na may mga ulat na fake news ang tungkol sa release order, malinaw ang sentimiento ng kanyang supporters. Hustisya para kay Digong. Kung naniniwala kang inosente si FPRRD, i-like ang video na ito at mag-super thanks para suportahan ang aming pagsisikap na dalhin ang katotohanan sa mga Pinoy sa Qatar, Kuwait at London. Sa kabilang banda, ang ICC ay may misyon, hustisya para sa mga biktima ng human rights violations. Ayon sa kanila, libo-libong Pinoy, mahihirap karaniwan mamamayan ang namatay sa drug war ng walang due process. Ang 11 batch ng ebidensya na isinumite noong July 2025 ay naglalaman ng 1,062 items, kabilang ang impormasyon tungkol sa Davao Death Squad at ang mga pagpatay sa barangay operations. Ang ICC ay hindi lang tungkol kay Duterte Ito'y tungkol sa prinsipyo ng accountability. Kung walang makapangyarihang korte tulad ng ICC, paano makakamit ang hustisya laban sa mga leader na may blanket license sa abuso? Sabi ng ICC Assistant Counsel Cristina Conti, people are thirsty for justice. Pero teka, ICC, bakit ngayon lang kayo galit? Noong 2016, tahimik kayo habang si Digong ang Pangulo. Ngayon, biglang may 1,062 items ng ebidensya. Para nag-CSI, Hague edition kayo bigla. No? Sa Saudi Arabia at UAE, maraming OFW ang sumusuporta sa ICC dahil naniniwala silang kailangan ng pandaigdigang hustisya. Pero sa Pilipinas, lalo na sa mga lungsod ng tulad ng Zamboanga at Lipa, marami ang nagsasabing sovereignty ang issue. Anong mas mahalaga, national sovereignty o international justice? Mag-comment kayo, mga kababayan sa Los Angeles, Singapore at Cebu City. At huwag kalimutang i-share ang video na ito. Ngayon tinablang disqualification plea. Ang kaso ni Duterte ay tuloy-tuloy na. Ang pre-trial Chamber 1 ay magdidesisyon sa jurisdictional challenge ni Duterte. Kung matalo siya rito, maaring magpatuloy ang trial para sa crimes against humanity. Pero anong ibig sabihin nito, no? Para sa Pilipinas, sa mga lungsod na tulad ng Quezon City at Davao, ang kaso ni Duterte ay nagpapakita ng dibisyon, ang mga sumusuporta sa kanya at ang mga galit sa kanyang drug war. Sa labas ng bansa, lalo na sa Canada at Australia, ang mga OFW ay nahati rin. Hustisya ba ito o pag-atake sa soberenya ng Pilipinas? Ang sabi ng iba, kung makakalabas si Digong, baka maging mayor pa rin siya ng Davao via Zoom, no? Pero seryoso, ang kaso na ito ay magbibigay ng president para sa iba pang world leaders. Kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata ng kasong ito, mag-subscribe na at i-on ang notification bell.
para sa mga nasa Milan, Doha at Baguio. Mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang aming content. Mga kababayan, ang kaso ni Duterte sa ICC ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa hustisya, soberenya at sa hinaharap ng Pilipinas. Sa isang banda, may mga nagsasabing bayani si FPRRD na nilinis ang bansa mula sa droga at sa kabilang banda, libo-libong pamilya ang humihingi ng katarungan para sa mga namatay. Ano ang katotohanan? Ikaw ang magdidesisyon. Ang politika ay hindi black and white, kaya naman habang sinusuri natin ang mga ganitong issue, kailangan natin maging bukas ang isip at kritikal ang pag-iisip. Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, i-like at i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Manila, Dubai at Toronto. Huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers at para sa mga OFW sa Saudi Arabia, UAE at Singapore. Mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming misyon na dalhin ang katotohanan sa inyo. Salamat at hanggang sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!